Ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay matagal nang umiiral at pinalalala ng mga pagkakaibang pampolitika, ideologikal at rehiyon. Hindi pa sigurado kung saan nahantong ang kanilang tunggalian, ngunit narito ang ilang posibleng senaryo. Una, pagpapalawak ng mga proxy war. Maaring palalain ng dalawang ang kanilang tunggalian sa pamamagitan ng mga proxy war, kung saan susuportahan nila ang mga grupo sa iba't ibang bansa, gaya ng Syria, Lebanon o Hezbollah at Yemen. Kalawa, pag-uusap o diplomasya. Bagamat malabo sa ngayon, may posibilidad na magkaroon ng negosasyon sa hinaharap kung magkakaroon ng pangangailangan para sa regional peace o economic cooperation. Ikatlo, pagtaas ng tensyon. Posible ring humantong sa direktang labanan ang dalawang bansa, lalo na't may mga insidente ng pag-atake sa mga pasilidad ng nuclear o mga drone strike. Pang-apat, international na pakikialam. Maaring pumasok ang mga malalaking kapangyarihan tulad ng US, Russia o China upang i-mediate ang sitwasyon o upang maprotektahan ang kanilang mga interes. Ang kinabukasan ng kanilang tunggalian ay depende sa maraming bagay, mga aksyon ng kanilang gobyerno at ang reaksyon ng mga bansang nakapaligid sa kanila. Pero ang Israel ay inuumpisa na ang pakikipaggera sa kanilang mga kaaway gamit ang cyber warfare. Ang cyber warfare ay isa sa mga estratehiyang ginagamit ng Israel laban sa Iran. Ang Israel ay kilala sa kakayahan nito sa cyber defense at cyber offense. At ito ay posibleng maging pangunahing paraan ng pag-atake sa halip na direktang military confrontation, gaya na lang ng pagsabog ng ilang daang pager devices ng mga membro ng Hezbollah. At ilang oras makalipas, inako ng Israel na silang responsibilidad sa mga sumabog na pager device nito. Ilan sa mga hakbang na maaaring gawin ng Israel ay ang una, pag-atake sa mga critical na sistema ng Iran. Maaaring targetin ng Israel ang mga pasilidad ng Iran tulad ng mga pasilidad ng nuclear, power grids o mga pampublikong sistema. Isang kilalang halimbawa ay ang Stuxnet attack noong 2010, isang sophisticated cyber weapon na pinaniniwalaang gawa ng Israel kasama ang US na nagpasabog ng ilang bahagi ng nuclear program ng Iran. Ikalawa, espionage or intelligence gathering. Maaaring gumamit ang Israel ng cyber tools para sa pagkuha ng intelligence tungkol sa military activities o mga lihim na plano ng Iran. Katlo, pagkakagulo sa komunikasyon. Maaaring mag-target ang Israel ng mga critical communication network ng Iran upang guluhin ang kanilang militar o ang kanilang gobyerno. Ika-apat, propaganda o psychological warfare. Posible ring gamitin ng cyber at tactics para magpakalat ng maling impormasyon o propaganda na naglalayong siraan ang moral ng Iran o magdulot ng pag-aalinlangan sa kanilang gobyerno. Ang cyber war ay may mga malalaking bentahe dahil mas madali itong itago, mas mababa ang casualty at maaaring magdulot ng malaking pinsala nang hindi gumagamit ng pisikal na puwersa o anumang dahas.